Mga ka-creepy, ako si Baltazar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat dilim ay may bulong ng lagim. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para lagi kang unang makarinig ng mga nakakakilabot na kwentong Tagalog na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Ngayong gabi, haharapin natin ang misteryo ng Ang Manganggarap, isang nilalang na sa dilim ng gabi ay nag-aabang sa tabi ng iyong higaan. Samahan niyo akong alamin kung paano nagbago ang buhay ni James at Daniel sa pagdating ng isang babala na magdadala sa kanila sa bingit ng kabaliwan at katotohanang hindi maipaliwanag. Sa gitna ng isang tahimik na probinsya, ang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid ay nagsisilbing saksi sa mga kwentong pumapalibot sa lumang nayon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, nagkukwentuhan sina James at Daniel, magkapatid na magkasama sa buhay at misteryo. Ang hangin ay marahang hinihipan ang mga dahon ng punong mangga sa labas. Lumilikha ng isang mahinang ugong na tilabay isang paanyaya sa mga nilalang ng dilim. Daniel, may kwento akong narinig mula sa mga matatanda dito. Ani James, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo at babala. Ito'y tungkol sa Ang Mangangarap, isang nilalang na sumisipsip ng diwa ng mga walang kamalay-malay habang sila'y himbing sa pagtulog. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, habang abala si Daniel sa paglilinis ng bakuran, hindi niya mapigilang kulitin si James tungkol sa detalye ng Ang Mangangarap. Ngunit iritable at tila bay takot, itinanggi ni James ang lahat. Kalokohan lang yun, Daniel. Huwag mo nang isipin pa. Ngunit sa gabing yon, sa katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang mga kuliglig, ang katahimikan ay biglang napunit ng isang nakakagimbal na pangyayari. Nagimbal si James nang makita ang isang malamlam na anino sa tabi ng higaan ni Daniel. Ang anino ay kumukurap-kurap, tila ba isang masamang panaginip na nagkatotoo. Sa isang mumurahing motel na may kumukutitap na neon sign, pansamantalang nanuluyan sina James at Daniel. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at hindi mapakali, na tila ba may hindi nakikitang panganib na palaging nakabuntot sa kanila. Pagbalik sa kanilang tahanan, naglagay si James ng mga CCTV camera at nagpabitin ng mga bagong rehas sa bintana. Ang bawat pagkakabit ay may kasamang dasal na sanay ito na ang magiging kalasag nila laban sa anumang masamang elemento. Ngunit kahit na anong seguridad ang kanyang idagdag, hindi pa rin mapanatag ang loob ni James. Sa bawat lilim at kaluskos sa gabi, nadarama niya ang matatalim na titig na nagmumula sa dilim, na tila ba'y may mga matang palaging nakamasid, nagtatago, nag-aabang ng pagkakataon. Ang bawat anino ay nagiging isang banta at ang bawat kaluskos ay isang paalala na hindi sila nag-iisa. Anong kahindik-hindik na pangyayari ang susunod na magbabadya sa kanilang kinabukasan? Sa isang tahimik na umaga, habang naghahanda ng agahan, napansin ni James na hindi na umiimik si Daniel at walang reaksyon sa mga pang-araw-araw na pangyayari. "Daniel, kumain ka na," alok ni James habang inilalapag ang mainit na sinangag at itlog sa mesa. Ngunit walang tugon mula kay Daniel, na para bang wala siya sa sariling mundo. Ang kanyang mga matay walang sigla at ang kanyang katawan ay tila isang robot na gumagalaw ng walang damdamin. Dala ng pag-aalala, naglibot si James kasama si Daniel sa iba't ibang ospital at klinika, umaasang may makakapagpaliwanag sa kakaibang pagbabago. "Doc, ano po ba ang nangyayari sa kapatid ko?"
pagmamakaawa ni James sa isang espesyalista habang hawak ang kamay ni Daniel na nanlalamig. Subalit isa-isa silang umiling, walang makapagbigay ng konkretong sagot. Pasensya na, wala kaming makitang pisikal na dahilan, sambit ng isang doktor habang binabalik ang mga resulta ng pagsusuri. Walang makapagbigay ng konkretong sagot ang mga doktor at espesyalista, at ang katahimikan ni Daniel ay naging isang palaisipan na nagpapahirap sa kalooban ni James. Gabi-gabi gising si James, pinagmamasdan ng kapatid na natutulog ng walang kahit anong bakas ng panaginip. "Anong nangyari sa'yo, Daniel?" Bulong niya sa dilim, habang ang katahimikan ng gabi ay lalong nagpapalalim sa misteryo ng kanyang kalagayan. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging balisa si James, nakakakita ng mga bagay na hindi naman umiiral at nakakarinig ng mga bulong na walang pinagmulan. "May naririnig ka ba?" tanong niya kay Daniel, ngunit walang tugon. Minsan, sa gitna ng gabi, napabalikwas siya sa kama pinagpapawisan matapos makita ang isang anino na dumaan sa pasilyo. Nagkulong siya kasama si Daniel sa kanilang bahay, puno ng mga antigong kasangkapan at lumang larawan. Umaasang mapoprotektahan niya ang kapatid mula sa hindi nakikitang panganib. "Ligtas tayo dito, Daniel. Hindi nila tayo mahahanap," bulong ni James habang isinasara ang mga bintana at sinsiguradong nakakandado ang lahat ng pinto. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, narinig ni James na may kausap si Daniel, ngunit sa kanyang paghahanap, walang ibang tao sa bahay. "Daniel, sino kausap mo?" tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Ngunit si Daniel, tulala lang na nakatingin sa kawalan, hindi sumasagot, hindi kumikilos. Sa kanyang desperasyon, hinanap ni James ang bawat sulok ng bahay para sa ang mangangarap, ngunit wala siyang natagpuan. "Lumabas ka! Harapin mo ako!" sigaw ni James sa mga anino habang pumapatak ang luha sa kanyang pisngi, hindi na alam ang gagawin. Sa huli, nagpasya si James na subukang bumalik sa normal na pamumuhay, ngunit isang araw, napansin niyang unti-unting nawawala ang mga tenga at mga mata ni Daniel. "Daniel, anong nangyayari sa'yo?" tanong niya habang ang kanyang kapatid ay patuloy na naglalaho sa kanyang harapan. Ang bawat araw ay isang bangungot na hindi niya magisingan. Habang lumalalim ang gabi at ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas buhay, ang isipan ni James ay puno ng takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pagkawala ni Daniel ay simula pa lamang ng isang mas malaking hiwaga na nagbabadyang lamunin ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, hinarap niya ang mangangarap si James sa isang sulok ng kanilang lumang bahay kung saan lumulutang ang alikabok sa sinag ng araw. "James!" Anang nilalang sa isang malamig at walang damdaming tinig, "Ako ang lumikha sa iyong kapatid mula sa mga piraso ng aking sariling katawan. Ngayon, dumating na ang oras para bawin ko ang mga ito." Habang lumilipas ang mga oras, unti-unting naglaho si Daniel. Ang kanyang figura ay nagiging usok na lamang hanggang sa wala nang natira sa kanya. Nakatitig lamang si James, hindi makagalaw, habang ang kanyang kapatid ay nagiging alabok sa kanyang mga kamay. Lahat ng bakas ng pag-iral ni Daniel ay naglaho rin, kasama na ang alaala ni James sa kanyang kapatid na parang hindi ito umiral. "Daniel, sino si Daniel?" Paulit-ulit na bulong ni James sa sarili habang ang kanyang isipan ay nalilito sa pagitan ng katotohanan at katang-isip.
Sa isang karinderya kung saan madalas kumain sina James at Abigail, napansin ni Abigail ang kakaibang ikinikilos ni James, ang pagtitig sa kawalan at ang kanyang puyat na mga mata. "James, okay ka lang ba?" tanong ni Abigail, puno ng pag-aalala. Sa kanyang pag-aalala, naisip ni Abigail ang posibilidad ng pagkakaroon ng sariling anak, ngunit may agam-agam siya sa mga posibleng mangyari. "Ano kaya ang hinaharap para sa akin?" bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan si James na tila nawalan na ng kakayahang kumonekta sa mundo. Habang naglalakad pa uwi, naglalaro sa isip ni Abigail ang tanong kung handa ba siyang harapin ang mga kinatatakutan ni James o kung siya man ay magiging biktima rin ng isang sumpang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa bawat hakbang, ang dilim ng gabi ay tila bumubulong ng mga bulunggan sa dilim na nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na kapalaran. Mga ka-creepy, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga misteryong hindi dapat panghimasukan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Huwag kayong bibitaw dahil sa susunod na upload, mas lalo pang magiging madilim ang gabi. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na bisitahin ng Ang Mangangarap. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.